Coach Tim Cone nagbigay ng ultimatum dito nga sa Gilas, Pilipinas na kung hindi nga raw siya pagbibigyan sa lineup na gusto niya at hindi nga raw sapat ang playing time na mabibigay nga para makapag-practice nga raw ang mga players niya kung sakasakali paparating na SEA Games, ay aatras na nga lang daw siya mga ka-sports at bibitawan niya ang maging head coach nga raw dito para sa SEA Games. At Cliff Hodge nagsalita na nga sa tungkol sa pananakit nga raw dito kay Lucero, player ng Magnolia Hotshots. Sinadya nga ba ito ni Hodge para ma-injury sana ang player ng Magnolia? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kang ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Dahil nasa kalagitnaan nga ngayon ng PBA season ng Barangay Ginebra at lalong-lalo na nga itong si Coach Tim Cone na nagpo-focus nga daw dito sa Gins, ay napapaisip nga siya kung talagang itutuloy nga ba niya ang pagiging mag-head coach nga dito sa paparating na SEA Games. Dahil siya nga ang naaatasan nga ngayon ng SBP na maging head coach nga ulit nga dito para at least maging represent nga raw dito ng Philippine team. Medyo gahol nga rin yan sa oras mga ka-sports dahil after nga ng season na ito mga ka-sports ay maaaring dito nga siyang babagsak agad na kung saan kailangan niya mag-training nga ulit ng mga players niya. Take note mga ka-sports, baka 2 to 3 weeks nga lang magiging preparation time niya kung sakasakali. Tapos pagod na pagod pa nga yung mga players niya dito nga sa PBA season na ito na All Filipino Cup. Siya pa naman ang inaatasan niya maging coach nga dito ng Gilas, Pilipinas ng SBP. Ang kaso, umaalba na nga raw itong si Tim Cone sa paparating na SEA Games. Dahil alam niya nakapos nga ang playing time or yung magiging preparation time niya nga dito, lalong-lalo na pagod nga yung mga players niya tulad ng sabi ko kanina. Tapos baka maging limited nga rin yung maibigay na players na gusto nga na mapunta sa kanya. So parang ang mangyayari, nonsense nga rin mga ka-sports dahil sa papatakbuhin na triangle system na gustong gusto nga or nakilalang pinapatakbo na sistema ni Coach Tim. Kaya naman nagsalita na nga itong si Tim Cone mga ka-sports na kung sakasakaling hindi nga talaga maibigay yung mga gustong players niya or hindi talaga siya or kapos talaga yung preparation time niya, ay magi-step down nga raw siya or de-decline niya yung offer sa kanya na maging head coach nga raw dito sa paparating na SEA Games. Dahil nonsense nga kasi mga ka-sports dahil hindi naman kabisado ng mga players niya na ibibigay nga sa kanya ng SBP. Lalong-lalo na matagal na proseso ang kailangan para makabisado nga ang triangle system. Sobrang selan pa naman niya ni Tim Cone pagdating sa mga ganyan, lalong-lalo na i-represent niya nga ang Philippine team. Okay lang naman daw sana mga ka-sports kung sakasakaling magbigay nga sa kanya ng mga bagong players. Yung tipong ititrain niya. Basta at least 2 to 3 months nga raw ang kinakailangan niya na makapag-prepare nga raw kasama ng mga players na bago na yun. Hindi enough yung 2 weeks or 3 weeks nga lang mga ka-sports na nangyayari. Unless na nga lang kabisado na ng mga players niya tulad nga ng mga barangay players niya dito sa Ginebra para at least hindi na nga ganong kadami or kalaki ang adjustment na ibibigay nito sa kanya. Kaya naman malaking pagsubok na naman nga ito para sa SBP mga ka-sports dahil mag-i-step down talaga yan at hindi talaga papatulan nga ni Coach Tim ang pagiging head coach kung sakaling hindi nga talaga maibigay sa kanya or kapos ang mga playing time na maibibigay nga sa kanya para makapag-practice kasama ng mga players niya. Dito naman tayo sa second topic mga ka-sports. Nagkaroon nga ng gulo ang laban ng Magnolia Hotshots at Meralco Bolts dahil nga nagkainitan nga itong si Lucero at Cliff Hodge na kung saan para nangyari ni-resting nga raw itong si Lucero ni Cliff Hodge. Nung una pa ang mga co-sports ay makakalata mo na nagkakainitan na nga yung dalawang yan. Tapos hanggang sa nagpang-abot nga sila sa isang play. Parang na RKO nga itong si Lucero mga co-sports dahil nga sa kulit ng mga kamay nga nito ni Cliff Hodge. Kumbaga ang nangyari nga mga ka-sports, extended arms nga ang nangyari. Yung tipong walang-wala na nga sa play tapos parang sinadya nga talaga ni Cliff Hodge yung nangyari na pananakit nga dito kay Lucero para masira nga yung laro nito at ma-eject nga sa laro sana. Ang kaso nga lang mga ka-sports, nabaliktad nga siya at itong si Cliff Hodge nga ang napatawa ng technical foul dahil hindi nga raw tama yung inaasta niya.
Hanggang sa nagkagulo na nga yung mga bench ng mga dalawang koponan ng mga Cavite Sports dahil parehas nga silang inaawat para at least hindi na nga magkagulo ng husto. Sabi nga ni Lucero mga Cavite Sports, hindi nga raw enough yung technical foul nga lang tinawag dito kay Cliff Hodge. Dapat mas mataas na ipataw nga daw dito. Hindi pong suspension nga raw dahil hindi na nga raw tama yung ginagawa nito at ilang beses na nga raw ginagawa yan kada may makakalaban nga raw silang koponan. Kumbaga parang sila sadya na nga raw ito ni Cliff Hodge mga Cavite Sports. Pero ayon nga raw kay Hodge, nagkainitan lang daw talaga silang dalawa at hindi raw naman daw talaga niya sinasadya or gustong masaktan niya itong si Lucero. Nagkataon nga lang na parang nagkamali nga raw siya ng hawak ng bola. Hindi pong akala niya nasa bola pa rin yung hawak niya pero hindi niya alam na ulo na pala yun ni Lucero. Hanggang sa yun na nga, humingi na lang ng tawad itong si Cliff Hodge sa nangyari at hanggang ngayon ay parang hindi pa rin nga napapatawad ito ni Lucero. Kaya ba mga Cavite Sports, sa tingin nyo ba dapat pang patawan ng mas mataas sa suspension itong si Cliff Hodge or dapat palagpasin na nga lang ito ng PBA?